رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah, unang-unaw tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga biyaya na kanyang pinagkakalubo sa atin na kung ating bibilangin, kailanman hindi natin kayang bilangin. Isa sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na masasabi po natin na nangunguna o napakainam ay ang paggugol ng oras para lamang sa kanyang landas. Katulad po ng ating ginugol sa oras na halimbawa nag-aaral po tayo sa pang-Islamiko, siyempre kasama ron yung mga tao na naglalakbay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, ang pinakamainam sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ay magamit po natin ang ating oras na para sa Kanya. Katulad po ngayon, kahit na nasa trabaho po kayo, ay nakakapagbigay pa rin kayo ng oras na para lamang sa Kanya. Opo. Kaya ating iniling po sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging dalisay ang ating layunin. Wala tayong ibang iniisip o layunin, kundi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Sa ngayon po, dahil siyempre ito yung pangatlong araw yata sa pag-aaral sa mga sister, no? Kasi meron tayong 3 araw na pag-aaral. Sunday, ito po may nakapasok, alhamdulillah. Sunday, Monday, at saka Thursday po ngayon. Opo. At magkakaiba po ang kumbaga mga oras at magkakaiba rin ang mga paksa. Opo. Sa Sunday po, ang ating pong kumbaga tinatalakay o pinag-uusapan ay patungkol po sa akida o sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa Monday ay ang ating pong tinatalakay, pinag-uusapan ay patungkol po sa Arabic. Opo. Pag-uhibis ngayon ay patungkol po sa tinatawag al-fiqh. Pag sinabi fiqh, ito yung mga kumbaga sa mga batas, no? Sa mga kumbaga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsamba na kung saan may mga batas. Kumbaga paano to ginagawa, ano ba pwede ba itong gawin o hindi ba ito pwedeng gawin. Siyempre dahil ito ay para lamang sa ating mga sister na mga hindi matagal sa Islam, kumbaga mga bagong yakap ng Islam, at para naman na kahit papaano ay magkaroon sila ng idea patungkol po sa mga gawaing ang tinutukoy ay espesyal sa pagdarasal. Opo. Okay. Dati-rati po ang aking pong naibigay na kumbaga paksa na aking bibigyan ng maikling paliwanag ay patungkol po sa paano po tayo makakapagdarasal ng tama, di ba po? Kasi mahalagang malaman po natin kung paano po tayo makakapagdarasal ng tama. Kasi kapag hindi tayo nakakapagdarasal ng tama, kumbaga lumalabas na wala tayong makukuha na gantimpala, kundi tayo po lamang ay napagod. Opo. Kaya nararapat po na inaalam po natin kung paano po tayo makakapagdarasal ng tama. Kasi bukod dun sa tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga pagdarasal, ay tiyak na magkakamit
tayo o makakamit po natin yung mga pangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan mga kabutihan o mga kagandahan ang pagdarasal. Opo. Okay. So, kaya po natin ito binibigyan ng oras, no, na kahit na paulit-ulit dahil siyempre alam po natin na ang isang nararapat na pangunahin na ginagawa ng isang mananampalataya sa Allah, lalong-lalo na po ang mga bagyakap ng Islam, ay paano po sila makapagbigay ng focus sa pagdarasal. Opo. Kasi ang pagdarasal, ito yung sabihin po natin na kaiba-iba sa mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsamba. Dahil ito ay ginagawa po araw-araw at hindi lang isang bisis sa maghapon, kundi ito ay 5 bisis sa maghapon. Opo. Hindi po ito katulad ng mga ibang mga pagsamba na ipinagutos ng Allah. Tulad po ng pag-aayon ang buwan ng Ramadan, mag-aayon lamang ang mga Muslim sa loob ng buwan ng Ramadan. Ito po yung obligado sa kanila. 30 days sa buwan ng Ramadan. Opo. Sa mga ibang buwan, hindi po yun masasabi na obligado na magdarasal tayo. Pwede tayo magdarasal sa mga ibang buwan, pero ang tinutukoy po yung mga sunna, kumbaga, mga voluntaryong pag-aayon. Kasi maraming uri na pag-aayon ng mga voluntaryo pagkatapos ng buwan ng Ramadan. May tinatawag na Sitta min Shawwal. Sitta min Shawwal. Ibig sabihin, 6 na araw na pinag-aayunuan sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin, mayroon ding 6 yun na kung saan voluntaryo lamang, hindi po ito tungkulin o obligado. Mayroon ding tinatawag na Huwebes at saka Lunes na pinag-aayunuan ng mga Muslim, mga voluntaryong pag-aayuno. Mayroon ding Ayyamul Bid, yung 3 days mula 13, 14, 15 sa kalendar Arabic. Opo. Bawat kalendar Arabic, yung 13, 14, 15 ay maaari kang mag-ayuno doon dahil kaaya-aya po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa obligado lamang, ay ito ay ginagawa po lamang sa buwan ng Ramadan. Hindi po pwedeng sabihin natin na obligado yung mga susunod na buwan kundi mag-ayuno. Ito ay mga tinatawag na voluntary sunna lamang. Diba po? Ang pagsasagawa ng Hajj, ganun din, isang bisis sa isang taon. Yung pupunta ang mga Muslim na may kakayahan sa Magkatul Mukarrama at magsasagaw doon ng tinatawag na mga ritual sa Hajj po. Okay. Meron tinatawag na zaka. Ito ay taon-taon din. Binibilang yung pera mo kung alimbawa nararapat na magbibigay ka ng zaka, yun, dapat gawin yun dahil siyempre para malinis at maging daliseng yung kayamanan. At para maisagawa mo yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y ginagawa po lamang na may mga panapanahon at hindi katulad po ng pagdarasal na kung saan ito ay araw-araw ginagawa at hindi lang isang beses kundi ito ay 5 bisis sa mag-apon. 5 bisis sa mag-apon. Opo. Subhanallah. Kaya nararapat na aalamin po natin, pag-aaralan po natin kung ano po ba ang tamang pagdarasal. Opo. Kasi kung halimbawa hindi natin pag-aaralan, paano tayo ngayon makakapagdarasal ng tama? Kasi siyempre, hindi pinag-aaralan, kaya may mga kulang. Di ba po? Kaya, kailangan pa rin na makapagbigay din ng oras sa pag-aaral po sa paano makapagdarasal ng tama. Ngayon, hindi tayo mahirapan. Napakadali po ang pag-aaral. Espesyal sa mga katulad na pinapag-usapan natin na pagsamba o pagdarasal. Ngayon sa YouTube po, sa Facebook, napakaraming mga scholar na nagpo-post. Espesyal patungkol po sa paano ginagawa ang pagdarasal. Opo. Paano ginagawa? Kaya ito yung sinasabi natin na kailangan
malaman po natin, maiintindihan po natin, matutunan po natin kung paano tayo makapagdarasal ng tama. Opo. Okay, isa rin po, sa para maging tama ang ating pagdarasal, kailangan makuha po natin yung mga kilos sa bawat kumikilos tayo sa pagdarasal. Mula sa pagtayo, sa pagyukod, sa pagpapatirapa, sa pag-upo, opo, hanggang sa pagbalik sa pagtayo, kailangan pa rin alam po natin kung paano yung proseso. Halimbawa, anong mga tamang pamamaraan. Kahit na sinasabi po natin na nagyukod po tayo, nagpatirapa po tayo, pero kung hindi siya tamang pagpapatirapa, hindi siya tamang pagyuyukod, paano po tayo makapagdarasal ng tama? Opo, yan. Kailangan malaman natin yung mga kilos. Kaya isa rin po sa ipinapayo namin sa mga sister o mga kapatid na kapag bagong yakap ng Islam, alamin niyo muna kung ano yung mga kilos. Ang magdadarasal, tatayo muna siya. Tapos sa harap sa, ano po, kumbaga sa kibla. Yan ang pangunahing gagawin niya. Tapos, ito yung mga binabanggit, binibigkas, pagkatapos ito gawin. So, ito yung sinasabi po natin na kailangan mabigyan po ng pansin. Kung tayo po ay bago yakap ng Islam o bago tayo tumanggap ng pananampalatayang Islam. Kasi imposible na makapagdarasal po tayo ng tama na hindi natin inaral. Hindi po natin inalam. At hindi po natin natutunan. Opo. Kaya yung video po na pinupost namin ng pamagat ay paano pamamaraan ng pagdarasal, mga binabanggit sa pagdarasal, kailangan pa rin ay lagi po natin yung pinapanood hanggang sa matutunan po natin. Okay, sabi nga ng iba dyan, Ustad, yung mga kilos, madali namin makuha yan. Madali. Tama po. Yung pagtayo, pagyukod, pagpatirapa, pag-upo, pagbangon. Madali namin makuha yan. Doon kami sabi nga nila nahihirapan sa mga binibikas dahil wikang Arabic. Opo. Alam po namin na kayo ay siyempre mahirap yung pagbikas ng Arabic kasi hindi naman ito ang kinalakihan po natin. Hindi po ito yung kumbaga sabihin natin na binigyan ng pansin sa buong buhay po natin. Nagkataon lang nasa awa at habag ng Allah tayo yumakap ng Islam kaya ngayon tayo magsisimula. Opo. So yun po, ibig sabihin magbibigay tayo ng oras, panoorin po natin yan. Pagdating po sa mga binibigkas kasi doon tayo nahirapan, sabi po natin, dahil wikang Arabic, hindi po mahirap, basta lang magbigay tayo ng oras. Ang gagawin po natin yung paulit-ulit na binabasa, inuulit, binibigkas, halimbawa, di ba, ang unang babanggitin, yung pagkatapos ng magtaas ng kamay, Allahu Akbar, tapos ang susunod, mayroon ng tinatawag na iftitahus salah. Kumbaga, pagbukas, no? Pag-open sa pagdarasal kasi magsisimula po tayo. Yung subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ito, wikang Arabic, sa ating pag-aakala ay mahirap kasi siyempre bago po tayo. Pero hindi. Madali ito basta gawin po natin yung tamang pamamaraan ay makukuha po natin. Ulit-ulitin natin yan. Kahit na wikang Arabic, may sasaulo pa rin natin yan. Diba? Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ulitin mo. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Paulit-ulitin. So makukuha po natin yan. Tapos ang susunod, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulit-ulitin yan. 10 beses, 20 times o 30 times. Sabi nga nila, kahit na daw mga 30 times pa yan, inulit-ulit yan. Papasok at papasok yan sa isipon natin. Kahit hindi natin isa sa ulo yan, papasok pa rin yan. Halimbawa, ulitin natin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ang matapos. Tapos ulit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tapos ulitin na naman. Hanggang sa sabi ko mga 30, kung kaya po natin mga 40 temas, 40 temas. Kapag yan ay ginawa po natin, madali yan papasok sa ating isip. Kahit na wikang Arabic po yan. Marami pong mga nakapatunay po dyan ng mga balik Islam, may yumakap ng Islam. Ito'y ginawa po nila, kaya agad-agad na isa ulo nila ang mga isinasaulo sa pagdadarasal po. Kaya po dapat magbigay tayo ng oras. Kung hindi magbibigay ng oras, hindi tayo, kumbaga, magpupukos. Halimbawa, 24 hours. Kung sabihin po natin, puro sa trabaho, walang oras, walang panahon. So, kailan po natin mabibigyan ng oras? At saka, paano natin matututunan yung tinatawag na tamang pamamaraan sa pagdarasal, hindi tayo nakapagbigyan ng oras, di ba po? Kaya isa rin po yan sa sinasabi po natin na pamamaraan na para matanggap ang ating pagdarasal. Kabisaduhin kung ano yung mga kilos sa pagdarasal, at isa sa ulo kung ano ang mga binibigkas sa bawat kilos natin sa pagdarasal. At kapag ito'y nangyari, nakapagdarasal tayo ng tama. Opo. Kaya siyempre, yung ating inaaral na kung paano makapagdarasal ng tama, siyempre ang ating pag-aralan ay yung pagdarasal mismo na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga magdadarasal tayo na naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala po tayong ituturo na salungat sa pamamaraan ni Propeta. Ibig sabihin, ang Muslim na ganap at tunay ay wala siyang itinuturo pagdating sa pagdarasal, maliban lamang na pagdarasal na naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamamaraan ng pagdarasal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito yung ipinagutos niya Allah na magdarasal tayo katulad ng pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdarasal kayo na katulad ng pagdarasal na nakikita niyo sa akin. Siyempre, hindi natin nakita si Propeta, hindi natin nadatnan. Unang panahon pa yun. Pero yung mga nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito'y kanilang ikinuwento kung paano magdarasal si Propeta, kaya natutunan po ng mga taong sumunod sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Nalaman po natin kung paano magdarasal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay nabasa po natin o napakinggan po natin sa mga unang scholar na kanilang pinapaliwanag. Kaya po mga sister, magbigay po tayo ng oras sa pagdarasal. Kung hindi pa natin nakukuha. Yung mga nakukuha nila, alhamdulillah, masyerte po sila, mapalad sila kasi nakuha po nila ang tamang pagdarasal at sila ay kumbaga nakapagdarasal na kahit mag-isa po lamang sila. Pero tayong hindi pa, kailangan magbigay tayo ng oras. Isa rin po sa ating kumbaga iniisip para mabigyan natin ng pansin, mapukusan po natin ang pagdarasal at matutunan po natin ang ganap, kailangan pa rin alamin din natin kung anong mga gantimpala at anong matatanggap po natin na gantimpala, biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo magdarasal. Iba po. So dapat inaalam natin yan. Din, isinasama po natin sa kaalaman din. Opo, isa sa sinabi ng mga ulama, mga scholar, no? Kung ang isang tao ay magdarasal ng ganap, tamang pagdarasal, isang resulta ay magkakaroon ng tinatawag na, kumbaga, mapipigilan niya ang kanyang sarili sa paggawa ng masama at mga, kumbaga, mga kasalanan, no? Mga pagkakasala. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagdadarasal lang tama, totoo ang kanyang pagdarasal, tiyak na ito ay mapipigilan niya sa mga gawin mga masasama. Kaya napakalinaw ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan utlu ma uhiya ilayka. Kumbaga, basahin mo, o propeta, o Muhammad,
sa kanyang kumbaga mga tagasunod. Kasi ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para basahin sa ating kumbaga mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalitin, basahin kung ano man ang mga ipinahayag sa iyo, ya Muhammad. Kung ano man ang ipinahayag sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga kautusan, mga ipinag sa kanya ng mga pinagbabawal. Ibig sabihin kabuuan kung ano man ang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minal kitab, mula sa banal na Quran. Kailangan ito ay malaman at sundi kung anong mayroon po sa tinatawag na banal na Quran. Waqimis sala, at magdarasal kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung patunay rin na ang pagdarasal ay walang iba kundi walang ibang nagutos malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Katotohanan, ang pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa mga gawaing mga masasama at hindi mga mabubuti, hindi kaya mga pagkakasala. Sa katunayan, ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung akbar, mas dakila, pinakadakila ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam po niya kung ano man ang ating ginagawa. Ano man ang ginagawa po natin na malihim, lantado, ano pa yun, secret, hindi secret, lahat po yan nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So isa rin po yan sa ating pong kumbaga nakakamit kapag tayo ay nagdarasal ng tamang pagdarasal. Opo. Baliktarin po natin yan. Kung tayo ay nagdadarasal hanggang ngayon, lalong-lalo na yung mga matatagal na nagdadarasal, siyempre yung mga baguhan, nag-adjust pa kasi hindi pa nila alam kung paano. Pero yung tanungin mong sarili mo kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin napipigilan ng sarili mo sa mga gawin mga masasama, pero nagdadarasal ka, anong ibig pa kahulugan? Na ikaw ay nagdadarasal ng ganun tapos hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Ang ibig sabihin, yung pagdarasal mo ay hindi po nasa tamang pagdarasal. Ang pagdarasal mo hindi mo talaga isinasabuhay. Ang pagdarasal mo hindi mo talaga binibigyan ng kahalaga. Kasi kung may kahalaga ang pagdarasal sa atin bilang Muslim, mananampalataya sa Allah, napakalinaw ang sabi ni Allah, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Katotohanan, ang pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa lahat ng mga masasamang gawain, mga gawain pagkakasala. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin ganun, na kung saan napipigilan ng sarili mo sa mga gawain? Kasi patuloy pa rin na gumagawa tayo ng pagkakasala. Patuloy pa rin ang ating tayo ngayon na nagagamit natin sa mga bawal, tulad ng mga music. Pati rin yung paningin natin, patuloy pa rin na tumitingin sa mga ipinagbabawal. Pati rin ang ating isip, patuloy pa rin na kumbaga nagagamit natin hindi sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya saan po ba yung sinabi ng Allah? Ang katunayan ng pagdarasal ay mapipigilan po tayo. Kaya kung halimbawa hindi ka napipigilan, katunayan ba yan na pagdarasal? Katotohanan ba yan na pagdarasal? Di ba? Tama po yung sinasabi ng mga eskolar. Kung mangyari na lahat ng mga Muslim ay ganap na nagdadarasal ng tama, sinusod nila o anong tamang pamamaraan ng pagdarasal, at higit sa lahat kung ano yung ipinag-utos ng pagdarasal ay ito'y sinasabuhay nila, hindi po na kailangan magkaroon ng security sa ibabaw ng lupa. Hindi na kailangan magkaroon ng security doon sa mall, hindi na kailangan magkaroon ng security doon sa tindahan, hindi na kailangan magkaroon ng kung ano yun. Hindi na kailangan magkaroon ng mga pulis pa. Bakit? Na hindi na kailangan. Dahil siyempre ang mga Muslim mismo sila ang nagpapatupad kung ano man ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat po sila ay naniniwala ng pagdarasal ay kailang mapipigilan tayo sa mga masasamang gawain. Kaya sila mismo ang magpipigil sa kanilang sarili na huwag gumawa ng masama kasi hindi magiging tunay ang pagdarasal. Kaya tama po yung sinasabi ng mga ibang scholar na kung sakali na mangyari na nagdadarasal ng bawat Muslim ng tamang pagdadarasal,
kahit walang security, walang pulis, kasi wala nang aayusin. Walang disiplinahin kasi lahat po sila, kumbaga, dinidisiplin nila ang kanilang sarili. Kumbaga, mismong sarili nila ay sila mismong volunteer na pinipigilan na wag makagawa ng masama kasi hindi magiging tunay ang pagdarasal. Pero bakit hanggang ngayon napakarami pa rin security, napakaraming pulis? Kasi kahit na nagsasabi na Muslim po siya, gumagawa pa rin ng kabuktutan. Di ba? Nagsasabi ng Muslim, gumagawa pa rin ng mga kasalanan dahil hindi po siya nagdadarasal ng tunay at ganap. Ako, lagi ako nakakabisita sa kulungan, Natirati. Lahat ng mga napunta ko sa kulungan, tingnan mo, kasi sito, bansang Muslim yata. Marami dun, mga Muslim. Kasi siyempre ito yung bansang Muslim. Kung may mga nakakulong na hindi Muslim, bilang lang sila, bilang po sila. Dito sa Tukba, dito sa Tukba, dito rin sa ano, pati rin sa Dawam, nakakabisita po tayo ron. Subhanallah. So bakit nakulong? Dahil may ginawang kalokohan. Okay, may mga nangyayari. Tama po. May mga minsan na napagbintangan. Opo. Minsan may mga napapagbintangan po talaga. Wala silang kasalanan kaya na nakulong sila. Tulad yung isang kaibigan ko na isang balik Islam din, kinulong na wala naman siyang kasalanan. Kasi yung kanyang kumbaga ikama, may pinagkatiwala siya na kaibigan niya rin na hindi Muslim, kasi siya isang balik Islam, at pinagamit sa kanya yung ikama niya, nagrentakar. Ang nangyari po ay ginawa ng kaibigan niya o ginamit na yung ikama niya pala sa kalukuhan. Ang sasakyan, ginagamit kung saan-saan, kahit na maraming kamera, nagkaroon ng penalty ng mga ilang libo yata yun. May 10,000 yata. Kaya hindi man siya ngayon ng rent-a-car hanggang sa kinulong po siya. Pero wala siyang kasalanan doon. Dahil yung kanyang ikama, may pinagkatiwalaan siya at ginamit ito doon sa rent-a-car hanggang sa yun ang nangyari. Pero bihira po yan ha. Ang mas marami ang nakukulong na kung saan talagang kasalanan po nila. Opo. Kaya sinasabi po natin, may talagang mga napapagbintangan po. Totoo yun. Kasi simple experience po natin. Pero yung karamihan mismo doon talaga, nasa loob ng kulungan, nakasup natin, talagang may kasalanan po sila. Ha. Opo. So ito yung sinasabi po natin. Kung tunay kang Muslim, kailangan mapigilan ng sarili mo sa mga masasama. Kasi para maipakita mo kung gaano kaganda ang pananampalataya Islam. Kaya may mga hindi yung mayakap ng Islam dahil ang tinitingnan po nila yung ugali ng isang Muslim. Kaya kami binabato sa amin mismo yan sa pagdadawa, pagpapaliwanag. Bakit yung mga Muslims kayo ang laging may gulo? Parang ganun. Di ba? Lumalabas na dahil lang nakikita lagi Muslim, kaya yun. Kaya sabi ko sa kanila, dapat maintindihan po at malaman kung anong kahulugan ng Muslim. Kasi wikang Arabic po yan. Huwag kayong agad-agad nagsasabi na bakit Muslim yun. Sa oras na gumagawa ang isang Muslim na nag-angkin na Muslim, na gumagawa ng masama, hindi po pwedeng tawagin siya Muslim kasi siyempre, ang kahulugan ng Muslim, sumusukot, tumatalim sa kagustuhan ng Allah. Ngayon, gumagawa ng masama, tapos sasabihin mo Muslim yan. Sabihin mo anong tribo niya, anong lahi. Pakistan, Bangladesh, India, Arab, Saudi, yan, gumawa ng masama. Kasi yung Muslim na katawagan po, ito ay tumutukoy. Kung titingnan po natin anong ibig pagkahulugan po niya, ay talagang yung sumusunod, tumatalimas sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba po? Pero paano natin sinasabi na ito yung mga tao na ang kanilang tinitingnan po lamang ay ang kamalian o yung akhlak, kaugalian ng isang Muslim na hindi maganda. Na napakalinaw na wala ni isang masama na gawain na ipinag-utos ng Islam.
o ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang ibig sabihin ng Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan? Katotohanan si Allah lamang ang nagtuturo ng, kumbaga, maging makatarungan po tayo sa lahat at maging mabuti po tayo, mahusay po tayo sa lahat. Di ba? Yan ang utos ng Islam. Pero kung may gumawa ng masama, hindi yun utos ng Islam. Kahit na sabihin natin isang Maranao, isang Tosog, isang Maguindanao na nag-aangkin na sila mga Muslim. Di ba? Maganda rin yung sabihin isang Maguindanao, isang Maranao, isang Tosog kasi siya yung gumawa. Pero yung sabihin Muslim, yung Muslim talaga, nakahulugan, hindi po magkatugma doon kasi Muslim, sumusunod sumusuko. Di ba po? Nagnakaw sabihin Muslim. Eh, hindi naman utos ng Muslim na magnakaw. Kaya sabi po natin, ang nag-utos lamang ng mga masasama na gawain ay walang iba kundi si Satanas. Inna syaitana ya'muru bil fahsya was-su. Katotohanan si Satanas ay siya lamang nag-utos ng masama at mga pinagbabawal. Ang Allah lamang nag-utos ng mabuti at maging makatarungan. Opo. Kaya yun pong sinasabi natin, napupuna po tayo bilang mga Muslim dahil sa ating sarili mismo. Hindi natin ipinapakita yung tunay na kung saan larawan ng isang Muslim. Na talagang ganap na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan yung pag-aaral para malaman natin kung ano po ba talagang mga dapat gawin. Opo. So isa rin po yan sa makakamit natin kapag naging ang pagdarasal natin ay tamang pagdarasal. Paano mo masasabi na tama? Hanggang ngayon, patuloy ka gumagawa ng masama. Pero kung napigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng hindi maganda, babae o lalaki, ibig sabihin, nasa ibang tinatawag na tunay na pagdarasal. Marami po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na nabanggit. Opo. Okay. Kabilang sa biyaya no gantimpala na kapag tayo nagdadarasal ng tamang pagdarasal, ibig sabihin tinanggap ng ating pagdarasal po. Opo. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin na tayo ay nagdadarasal sa tamang pamamaraan, katulad ng isang pamamaraan na magdarasal tayo sa tamang oras, ayan, kabilang po yan para matanggap ang pagdarasal, magdadasal tayo sa tamang oras. So, pag yan ay ginawa natin, nakakagawa po tayo ng tinatawag na afdalul a'mal o afdalul amal. Ibig sabihin, nakakagawa po tayo ng may higit na mainam na gawain na kung saan ang pagdarasal. May isang sahaba, opo, si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Sa'altu Rasulullah, ako ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal? Ano ba ang gawain na pinakamainam? Afdal, pinakamainam. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. O di kaya as-salatu ala waqtiha. Unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mainam na gawain ay ang pagdarasal sa tamang takdang oras. Tamang takdang oras. Sa madaling sabi, hindi po ang tinutukoy, yung nililit, yung pinagpaliban niyang kanyang pagdarasal. Ang tinutukoy na waktiha ay kung ano yung nakalagay doon sa masjid na oras na pagdarasal. Makikita ka sa reload, nakasulat doon. Ito ang ikama, after adan, 20 minutes, after adan, 10 minutes, after adan, 15 minutes. Yun ay tinatawag na as-salatu liwaqtiha. Pagdarasal na kung saan pinagkaisaan, pinagkasunduan, kaya doon ka magdadarasal. Hindi yung, alimbawa, alas 3 ng pagdarasal, magdadarasal ka alas 5. Kumbaga, nilit mo ng mahaba ng oras. Opo. Kaya kailangan, ala waqtiha. Magdarasal ka sa oras na, sa natatakdang oras. Para maging pinakamainam ang ating pagdarasal. Opo.
Yan ang unang sinabi ng mahal nating propeta na as-salatu liwaqtiha, ang pagdarasal sa kanyang natatakdang oras, yun po ang tunay na pagdarasal ng isang Muslim. Ang pinakamaidat. Kaya magdarasal po tayo sa tamang oras. As sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sabi niya, Ya Rasulullah, pagkatapos pa doon, halimbawa, bukod sa sinabi mo na ang pagdarasal sa natatakdang oras, ano bang kasunod na mainam na gawain? Opo, na pagsamba, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Birrul walidain. Yung maging maganda ang pagkikitungo sa mga magulang po natin. Makitungo sa mga magulang ng mabuting pagkikitungo. Ito ang pinaka-importante. Muslim o di Muslim, ang magulang po natin. Opo. Pinagutusan ka pa rin ng Islam na birrul walidain, makitungo sa kanila ng pinakamagandang pagkikitungo. Allahu Akbar. Kung ngayon balik Islam tapos sa mga magulang mo hindi pa sila ng Muslim, ganun din magkitungo sa kanila ng magandang pagkikitungo. Alam niyo kung gaano kaalaga sa Islam ang tinatag na birrul walidain, yung magandang makitungo sa mga magulang. Sa Quran may mga ilang talata na binanggit doon mismo. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na nag-iisang tunay na Diyos, ang kanyang isinunod ay maging mabuti sa mga magulang. Isipin yun. Pagkatapos sambahin si Allah, ipinagutos niya Allah na maging mabuti po sa mga magulang. Wala kayong sasambahin malibang kay Allah. Alla ta'budu illallah wa birrul walidain ihsana. Sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-isang tunay na Diyos, at pagkatapos sambahin po siya, maging makitungo ng mabuti sa mga magulang. Birrul walidain. Ibig sabihin, makitungo ng mabuti sa mga magulang. Tingnan mo kung anong, kumbaga yung ikasisiyahan ng magulang mo, kabubuti ng magulang. Yung pag ginawa mo, masaya siya. Di ba? Yun naman, lagi mo ginagawa para laging masaya siya. Hindi yung puro problema yung binibigay mo sa kanya. Di ba? Magkaiba yun. Yung puro problema binibigay mo kaysa binibigay mo siya ng kasiyahan. Kaya kung buhay pang ating mga magulang, magbigay po tayo ng oras na para po ipakita sa kanila ang magandang pagkikitong sa kanila. Lalong silang, kumbaga, magkakaroon ng kasiyahan, kumbaga, masayang-masaya sila. Dito ko po tatapusin dahil sumubrang aking oras, 1 minuto. Ang pangatlo na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga mainam na mga gawain o mga pagsambay, al-jihad fi sabilillah, yung pakikidigmaan sa landas ng Allah o pakikitungo sa landas ng Allah. Ibig sabihin, lahat ng mga gawin na para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin po natin ito para magkamit tayo ng pinakamainam na gawain. Opo, dahil nag-adan na po mga kapatid namin sa pananampalataya, naway mayroon ng napulot na aral sa ating ibinahagi po sa inyo. Inshallah po, ulitin ko po itong Thursday po, special po sa mga sister natin na mga bagong yakap ng Islam. Pero kung may mga umati na mga matatagal na, welcome po rin kayo kasi mas maganda, mas marami po tayo. Opo. Opo, okay. Dahil nag-adan po, hanggang dito po lamang. Kung meron kayong iahabol na katanungan, doon po kayo mag-send sa ating grupo. Kung anong katanungan, doon namin po sasagutin. Jazakumullah khairan, naway tanggapin po ni Allah at makapit po natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sigurado yan, makakamit natin ang kapatawaran ng Allah sa ating pag-aatin dito, basta lang mula sa puso natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nag-adan po, magsasala na po tayo. وتطيب حنايا الوجدان في هدايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ah, Alhamdulillah, unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha sa mga biyaya na kanyang pinagkakalubo sa atin na kung ating bibilangin, kailanman hindi natin kayang bilangin. Isa sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na masasabi po natin na nangunguna o napakainam ay ang ah, paggugol ng oras para lamang sa kanyang landas. Katulad po ng ating ginugol sa oras na halimbawa nag-aaral po tayo sa pang-Islamiko, siyempre kasama ron yung mga tao na naglalakbay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, ang pinakamainam sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ay magamit po natin ang ating oras na para sa Kanya. Katulad po ngayon, kahit na nasa trabaho po kayo, ay nakakapagbigay pa rin kayo ng oras na para lamang sa Kanya. Opo. Kaya ating iniling po sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging dalisay ang ating layunin. Wala tayong ibang iniisip o layunin, kundi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Sa ngayon po, dahil siyempre ito yung pangatlong araw yata sa pag-aaral sa mga sister, no? Kasi meron tayong 3 araw na pag-aaral. Sunday, ito po may nakapasok, alhamdulillah. Sunday, Monday, at saka Thursday po ngayon. Opo. At magkakaiba po ang kumbaga mga oras at magkakaiba rin ang mga paksa. Opo. Sa Sunday po, ang ating pong kumbaga tinatalakay o pinag-uusapan ay patungkol po sa akida o sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa Monday ay ang ating pong tinatalakay, pinag-usapan ay patungkol po sa Arabic. Opo. Pag-Huwebes ngayon ay patungkol po sa tinatawag na al-fiqh. Pag sinabi fiqh, ito'y mga kumbaga sa mga batas, no? Sa mga kumbaga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsamba na kung saan may mga batas. Kumbaga, paano to ginagawa? Ano ba, pwede ba itong gawin o hindi ba ito pwedeng gawin? Siyempre dahil ito ay para lamang sa ating mga sister na mga hindi matagal sa Islam, kumbaga mga bagong yakap ng Islam, at para naman na kahit papaano ay magkaroon sila ng idea patungkol po sa mga gawaing ang tinutukoy ay espesyal sa pagdarasal. Opo. Okay. Dati-rati po ang aking pong naibigay na kumbaga paksa na aking bibigyan ng maikling paliwanag ay patungkol po sa paano po tayo makakapagdarasal ng tama, di ba po? Kasi mahalagang malaman po natin kung paano po tayo makakapagdarasal ng tama. Kasi kapag hindi tayo nakakapagdarasal ng tama, kumbaga lumalabas na wala tayong makuha na gantimpala, kundi tayo po lamang ay napagod. Opo. Kaya nararapat po na inaalam po natin kung paano po tayo makakapagdarasal ng tama. Kasi bukod dun sa tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga pagdarasal, ay tiyak na makakamit tayo o makakamit po natin yung mga pangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan mga kabutihan o mga kagandahan ang pagdarasal. Opo. Okay. So, kaya po natin ito binibigyan ng oras, no? Na kahit na paulit-ulit dahil siyempre alam po natin na ang isang nararapat na pangunahin na ginagawa ng isang mananampalataya sa Allah, lalong-lalo na po ang mga bagyakap ng Islam, ay paano po sila
makapagbigay ng focus sa pagdarasal. Opo. Kasi ang pagdarasal, ito yung sabihin po natin na kaiba-iba sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsamba. Dahil ito ay ginagawa po araw-araw at hindi lang isang bisis sa maghapon, kundi ito ay 5 bisis sa maghapon. Opo. Hindi po ito katulad ng mga ibang mga pagsamba na ipinag-utos ng Allah. Tulad po ng pag-aayon ang buwan ng Ramadan, mag-aayuno lamang ang mga Muslim sa loob ng buwan ng Ramadan. Ito po yung obligado sa kanila. 30 days sa buwan ng Ramadan. Opo. Sa mga ibang buwan, hindi po yun masasabi na obligado na magdarasal tayo. Pwede tayo magdarasal sa mga ibang buwan, pero ang tinutukoy po yung mga sunna, kumbaga, mga voluntaryong pag-aayuno. Kasi maraming uri na pag-aayuno ng mga voluntaryo pagkatapos ng buwan ng Ramadan. May tinatawag na Sitta min Shawwal. Sitta min Shawwal. Ibig sabihin, 6 na araw na pinag-aayunuan sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin, mayroon ding 6 yun na kung saan voluntaryo lamang, hindi po ito tungkulin o obligado. Mayroon ding tinatawag na Huwebes at saka Lunes na pinag-aayunuan ng mga Muslim, mga voluntaryong pag-aayuno. Mayroon ding Ayyamul Bid, yung 3 days mula 13, 14, 15 sa kalendar Arabic. Opo. Bawat kalendar Arabic, yung 13, 14, 15 ay maaari kang mag-ayuno doon dahil kaaya-aya po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa obligado lamang, ay ito ay ginagawa po lamang sa buwan ng Ramadan. Hindi po pwedeng sabihin natin na obligado yung mga susunod na buwan kundi mag-ayuno. Ito ay mga tinatawag na voluntary sunna lamang. Diba po? Ang pagsasagawa ng Hajj, ganun din, isang bisis sa isang taon. Yung pupunta ang mga Muslim na may kakayahan sa Magkatul Mukarrama at magsasagaw doon ng tinatawag na mga ritual sa Hajj po. Okay. Meron tinatawag na zakah. Ito ay taon-taon din. Binibilang yung pera mo kung alimbawa nararapat na magbibigay ka ng zakah, yun, dapat gawin yun dahil siyempre para malinis at maging daliseng yung kayamanan. At para maisagawa mo yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y ginagawa po lamang na may mga panapanahon at hindi katulad po ng pagdarasal na kung saan ito ay araw-araw ginagawa at hindi lang isang beses kundi ito ay 5 bisis sa mag-apon. 5 bisis sa mag-apon. Opo. Subhanallah. Kaya nararapat na aalamin po natin, pag-aaralan po natin kung ano po ba ang tamang pagdarasal. Opo. Kasi kung halimbawa hindi natin pag-aaralan, paano tayo ngayon makakapagdarasal ng tama? Kasi siyempre hindi pinag-aaralan kaya may mga kulang. Di ba po? Kaya kailangan pa rin na makapagbigay din ng oras sa pag-aaral po sa paano makapagdarasal ng tama. Ngayon, hindi tayo mahirapan. Napakadali po ang pag-aaral. Espesyal sa mga katulad na pinapag-usapan natin na pagsamba o pagdarasal. Ngayon sa YouTube po, sa Facebook, napakaraming mga scholar na nagpo-post. Espesyal patungkol po sa paano ginagawa ang pagdarasal. Opo. Paano ginagawa? Kaya ito yung sinasabi natin na kailangan malaman po natin, maiintindihan po natin, matutunan po natin kung paano tayo makapagdarasal ng tama. Opo. Okay, isa rin po, sa para maging tama ang ating pagdarasal, kailangan makuha po natin yung mga kilos sa bawat kumikilos tayo sa pagdarasal. Mula sa pagtayo, sa pagyukod, sa pagpapatirapa, sa pag-upo, opo, hanggang sa pagbalik sa pagtayo, kailangan pa rin alam po natin kung paano yung proseso. Halimbawa, anong mga tamang pamamaraan.
Kahit na sinasabi po natin na nagyukod po tayo, nagpatira pa po tayo, pero kung hindi siya tamang pagpapatira pa, hindi siya tamang pagyuyukod, paano po tayo makapagdarasal ng tama? Opo, yan. Kailangan malaman natin yung mga kilos. Kaya isa rin po sa ipinapayo namin sa mga sister o mga kapatid na kapag bagong yakap ng Islam, alamin niyo muna kung ano yung mga kilos. Ang magdadarasal, tatayo muna siya. Tapos sa harap sa, ano po, kumbaga sa kibla, yan ang pangunahing gagawin niya. Tapos, ito yung mga binabanggit, binibigkas, pagkatapos ito gawin. So, ito yung sinasabi po natin na kailangan mabigyan po ng pansin. Kung tayo po ay bago yakap ng Islam o bago tayo tumanggap ng pananampalatayang Islam. O. Kasi imposible na makapagdarasal po tayo ng tama na hindi natin inaral. Hindi po natin inalam. At hindi po natin natutunan. Opo. Kaya yung video po na pinupost namin ng pamagat ay paano pamamaraan ng pagdarasal, mga binabanggit sa pagdarasal, kailangan pa rin ay lagi po natin yung pinapanood hanggang sa matutunan po natin. Okay, sabi nga ng iba dyan, Ustad, yung mga kilos, madali namin makuha yan. Madali. Tama po. Yung pagtayo, pagyukod, pagpatira pa, pagupo, pagbangon. Madali namin makuha yan. Doon kami sabi nga nila nahihirapan sa mga binibikas dahil wikang Arabic. Opo. Alam po namin na kayo ay siyempre mahirap yung pagbikas ng Arabic kasi hindi naman ito ang kinalakihan po natin. Hindi po ito yung kumbaga sabihin natin na binigyan ng pansin sa buong buhay po natin. Nagkataon lang nasa awa at habag ng Allah tayo yumakap ng Islam kaya ngayon tayo magsisimula. Opo. So yun po, ibig sabihin magbibigay tayo ng oras, panoorin po natin yan. Pagdating po sa mga binibigkas kasi doon tayo nahirapan, sabi po natin, dahil wikang Arabic, hindi po mahirap, basta lang magbigay tayo ng oras. Ang gagawin po natin, yung paulit-ulit na binabasa, inuulit, binibigkas. Halimbawa, di ba, ang unang babanggitin, yung pagkatapos ng magtaas ng kamay, Allahu Akbar. Tapos ang susunod, mayroon ng tinatawag na iftitahus salah. Kumbaga, pagbukas, no? Pag-open sa pagdarasal kasi magsisimula po tayo. Yung subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ito, wikang Arabic, sa ating pag-aakala ay mahirap kasi siyempre bago po tayo. Pero hindi. Madali ito basta gawin po natin yung tamang pamamaraan ay makukuha po natin. Ulit-ulitin natin yan. Kahit na wikang Arabic, may sasaulo pa rin natin yan. Diba? Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ulitin mo. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Paulit-ulitin. So makuha po natin yan. Tapos ang susunod, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ulit-ulitin yan. 10 beses, 20 times o 30 times. Sabi nga nila, kahit na daw mga 30 times pa yan, inulit-ulit yan, papasok at papasok yan sa isipon natin. Kahit hindi natin isa sa ulo yan, papasok pa rin yan. Halimbawa, ulitin natin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim hanggang matapos. Tapos ulitin, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapos ulitin na naman. Hanggang sa, sabi ko, mga 30, kung kaya po natin mga 40 times, 40 times. Kapag yan ay ginawa po natin, madali yan papasok sa ating isip. Kahit na wikang Arabic po yan. Marami pong mga nakapatunay po dyan ng mga balik Islam, may yumakap ng Islam. Ito yung ginawa po nila kaya agad-agad na isa ulo nila ang mga isinasaulo sa pagdadarasal po. Kaya po dapat magbigay tayo ng oras.
Kung hindi magbibigay ng oras, hindi tayo, kumbaga, magpupukus. Halimbawa, 24 hours. Kung sabihin po natin, puro sa trabaho, walang oras, walang panahon. So, kailan po natin mabibigyan ng oras? At saka, paano natin matututunan yung tinatawag na tamang pamamaraan sa pagdarasal, hindi tayo nakapagbigyan ng oras, di ba po? Kaya isa rin po yan sa sinasabi po natin na pamamaraan na para matanggap ang ating pagdarasal. Kabisaduhin kung ano yung mga kilos sa pagdarasal at isa sa ulo kung ano ang mga binibigkas sa bawat kilos natin sa pagdarasal. At kapag ito'y nangyari, nakapagdarasal tayo ng tama. Opo. Kaya siyempre, yung ating inaaral na kung paano makapagdarasal ng tama, siyempre ang ating pag-aralan ay yung pagdarasal mismo na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga magdadarasal tayo na naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala po tayong ituturo na salungat sa pamamaraan ni Propeta. Ibig sabihin, ang Muslim na ganap at tunay ay wala siyang itinuturo pagdating sa pagdarasal, maliban lamang na pagdarasal na naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamamaraan ng pagdarasal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito yung ipinagutos niya Allah na magdarasal tayo katulad ng pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdarasal kayo na katulad ng pagdarasal na nakikita niyo sa akin. Siyempre, hindi natin nakita si Propeta, hindi natin nadatnan. Unang panahon pa yun. Pero yung mga nakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito'y kanilang ikinuwento kung paano magdarasal si Propeta, kaya natutunan po ng mga taong sumunod sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Nalaman po natin kung paano magdarasal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay nabasa po natin o napakinggan po natin sa mga unang scholar na kanilang pinapaliwanag. Kaya po mga sister, magbigay po tayo ng oras sa pagdarasal. Kung hindi pa natin nakukuha. Yung mga nakukuha nila, alhamdulillah, masyerte po sila, mapalad sila kasi nakuha po nila ang tamang pagdarasal at sila ay kumbaga nakapagdarasal na kahit mag-isa po lamang sila. Pero tayong hindi pa, kailangan magbigay tayo ng oras. Isa rin po sa ating kumbaga iniisip para mabigyan natin ng pansin, mapukusan po natin ang pagdarasal at matutunan po natin ang ganap, kailangan pa rin alamin din natin kung anong mga gantimpala at anong matatanggap po natin na gantimpala, biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo magdarasal. Iba po. So kadapat inaalam natin yan. Din, isinasama po natin sa kaalaman din. Opo, isa sa sinabi ng mga ulama, mga scholar, no? Kung ang isang tao ay magdarasal ng ganap, tamang pagdarasal, isang resulta ay magkakaroon ng tinatawag na, kumbaga, mapipigilan niya ang kanyang sarili sa paggawa ng masama at mga, kumbaga, mga kasalanan, no? Mga pagkakasala. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagdadarasal lang tama, totoo ang kanyang pagdarasal, tiyak na ito ay mapipigilan niya sa mga gawin mga masasama. Kaya napakalinaw ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan utlu ma uhiya ilayka. Kumbaga, basahin mo o propeta o Muhammad sa kanyang kumbaga mga tagasunod. Kasi ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para basahin sa ating kumbaga mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalitin, basahin kung ano man ang mga ipinahayag sa iyo, ya Muhammad. Kung ano man ang ipinahayag sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga kautusan, mga ipinag sa kanya ng mga pinagbabawal. Ibig sabihin kabuuan kung ano man ang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minal kitab, mula sa banal na Quran. Kailangan ito ay malaman at sundi ko anong mayroon po sa tinatawag na
banal na Quran. Wa aqimis sala, at magdarasal kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung patunay rin na ang pagdarasal ay walang iba kundi walang ibang nagutos malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Katotohanan, ang pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa mga gawaing mga masasama at hindi mga mabubuti, hindi kaya mga pagkakasala. Sa katunayan, ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung akbar, mas dakila, pinakadakila ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam po niya kung ano man ang ating ginagawa. Ano man ang ginagawa po natin na malihim, umalanta o lantado, ano pa yun, secret, hindi secret, lahat po yan nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So isa rin po yan sa ating pong, kumbaga, nakakamit kapag tayo ay nagdarasal ng tamang pagdarasal. Opo. Baliktarin po natin yan. Kung tayo ay nagdadarasal hanggang ngayon, lalong-lalo na yung mga matatagal na nagdadarasal, siyempre yung mga baguhan, nag-adjust pa kasi hindi pa nila alam kung paano. Pero yung tanungin mong sarili mo kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin napipigilan ng sarili mo sa mga gawin mga masasama, pero nagdadarasal ka, anong ibig pa kahulugan? Na ikaw ay nagdadarasal ng ganun tapos hindi mo mapipigilan ng sarili mo. Ang ibig sabihin, yung pagdarasal mo ay hindi po nasa tamang pagdarasal. Ang pagdarasal mo hindi mo talaga isinasabuhay. Ang pagdarasal mo hindi mo talaga binibigyan ng kahalaga. Kasi kung may kahalaga ang pagdarasal sa atin bilang Muslim, mananampalataya sa Allah, napakalinaw ang sabi ni Allah, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Katotohanan, ang pagdarasal ay mapipigilan niya po tayo sa lahat ng mga masasamang gawain, mga gawain pagkakasala. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin ganun, na kung saan napipigilan ng sarili mo sa mga gawain? Kasi patuloy pa rin na gumagawa tayo ng pagkakasala. Patuloy pa rin ang ating tayo ngayon na nagagamit natin sa mga bawal, tulad ng mga music. Pati rin yung paningin natin, patuloy pa rin na tumitingin sa mga ipinagbabawal. Pati rin ang ating isip, patuloy pa rin na kumbaga nagagamit natin hindi sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya saan po ba yung sinabi ng Allah? Ang katunayan ng pagdarasal ay mapipigilan po tayo. Kaya kung alimbawa hindi ka napipigilan, katunayan ba yan na pagdarasal? Katotohanan ba yan na pagdarasal? Di ba? Tama po yung sinasabi ng mga eskolar. Kung mangyari na lahat ng mga Muslim ay ganap na nagdadarasal ng tama, sinusod nila o anong tamang pamamaraan ng pagdarasal, at higit sa lahat kung ano yung ipinag-utos ng pagdarasal ay ito'y sinasabuhay nila, hindi po na kailangan magkaroon ng security sa ibabaw ng lupa. Hindi na kailangan magkaroon ng security doon sa mall, hindi na kailangan magkaroon ng security doon sa tindahan, hindi na kailangan magkaroon ng kung ano yun. Hindi na kailangan magkaroon ng mga pulis pa. Bakit? Na hindi na kailangan. Dahil siyempre ang mga Muslim mismo sila ang nagpapatupad kung ano man ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat po sila ay naniniwala ng pagdarasal ay kailang mapipigilan tayo sa mga masasamang gawain. Kaya sila mismo ang magpipigil sa kanilang sarili na huwag gumawa ng masama kasi hindi magiging tunay ang pagdarasal. Kaya tama po yung sinasabi ng mga ibang scholar na kung sakali na mangyari na nagdadarasal ng bawat Muslim ng tamang pagdadarasal, kahit walang security, walang pulis, kasi wala nang aayusin. Walang disiplinahin kasi lahat po sila, kumbaga, dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Kumbaga, mismong sarili nila ay sila mismong volunteer na pinipigilan na wag makagawa ng masama kasi hindi magiging tunay ang pagdarasal. Pero bakit hanggang ngayon napakarami pa rin security, napakaraming pulis? Kasi kahit na nagsasabi na Muslim po siya, gumagawa pa rin ng kabuktutan. Di ba? Nagsasabi ng Muslim, gumagawa pa rin ng mga kasalanan dahil
hindi po siya nagdadarasan ng tunay at ganap. Ako, lagi ako nakakabisita sa kulungan, Natirati. Lahat ng mga napunta ko sa kulungan, tingnan mo, kasi sito, bansang Muslim yata. Marami dun, mga Muslim. Kasi siyempre ito yung bansang Muslim. Kung may mga nakakulong na hindi Muslim, bilang lang sila, bilang po sila. Dito sa Tukba, dito sa Tukba, dito rin sa ano, pati rin sa Dawam, nakakabisita po tayo ron. Subhanallah. So bakit nakulong? Dahil may ginawang kalokohan. Okay, may mga nangyayari. Tama po. May mga minsan na napagbintangan. Opo. Minsan may mga napapagbintangan po talaga. Wala silang kasalanan kaya nakulong sila. Tulad yung isang kaibigan ko na isang balik Islam din, kinulong na wala naman siyang kasalanan. Kasi yung kanyang kumbaga ikama, may pinagkatiwala siya na kaibigan niya rin na hindi Muslim, kasi siya isang balik Islam, at pinagamit sa kanya yung ikama niya, nagrentakar. Ang nangyari po ay ginawa ng kaibigan niya o ginamit na yung ikama niya pala sa kalukuhan. Ang sasakyan, ginagamit kung saan-saan, kahit na maraming kamera, nagkaroon ng penalty ng mga ilang libo yata yun. May 10,000 yata. Kaya hindi man siya ngayon ng rent-a-car hanggang sa kinulong po siya. Pero wala siyang kasalanan doon. Dahil yung kanyang ikama, may pinagkatiwalaan siya at ginamit ito doon sa rent-a-car hanggang sa yun ang nangyari. Pero bihira po yan ha. Ang mas marami ang nakukulong na kung saan talagang kasalanan po nila. Opo. Kaya sinasabi po natin, may talagang mga napapagbintangan po. Totoo yun. Kasi simple experience po natin. Pero yung karamihan mismo doon talaga, nasa loob ng kulungan, nakasup natin, talagang may kasalanan po sila. Ha. Opo. So ito yung sinasabi po natin. Kung tunay kang Muslim, kailangan mapigilan ng sarili mo sa mga masasama. Kasi para maipakita mo kung gaano kaganda ang pananampalataya Islam. Kaya may mga hindi yung mayakap ng Islam dahil ang tinitingnan po nila yung ugali ng isang Muslim. Kaya kami binabato sa amin mismo yan sa pagdadawa, pagpapaliwanag. Bakit yung mga Muslim kayo ang laging may gulo? Parang ganun. Di ba? Lumalabas na dahil lang nakikita lagi Muslim, kaya yun. Kaya sabi ko sa kanila, dapat maintindihan po at malaman kung anong kahulugan ng Muslim. Kasi wikang Arabic po yan. Huwag kayong agad-agad nagsasabi na bakit Muslim yun. Sa oras na gumagawa ang isang Muslim na nag-angkin na Muslim, na gumagawa ng masama, hindi po pwedeng tawagin siya Muslim kasi siyempre, ang kahulugan ng Muslim, sumusukot, tumatalim sa kagusto ng Allah. Ngayon, gumagawa ng masama, tapos sasabihin mo Muslim yan. Sabihin mo anong tribo niya, anong lahi. Pakistan, Bangladesh, India, Arab, Saudi, yan, gumawa ng masama. Kasi yung Muslim na katawagan po, ito ay tumutukoy. Kung titingnan po natin anong ibig pagkahulugan po niya, ay talagang yung sumusunod, tumatalimas sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba po? Pero paano natin sinasabi na ito yung mga tao na ang kanilang tinitingnan po lamang ay ang kamalian o yung akhlak, kaugalian ng isang Muslim na hindi maganda. Na napakalinaw na wala ni isang masama na gawain na ipinag-utos ng Islam o ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang ibig sabihin ng Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan? Katotohanan si Allah lamang ang nagtuturo ng kumbaga maging makatarungan po tayo sa lahat at maging mabuti po tayo, mahusay po tayo sa lahat. Di ba? Yan ang utos ng Islam. Pero kung may gumawa ng masama, hindi yun utos ng Islam. Kahit na sabihin natin isang Maranao, isang Tosog, isang Maguindanao na nag-aangkin na sila mga Muslim. Di ba? Maganda rin yung sabihin isang Maguindanao, isang Maranao, isang Tosog kasi siya yung gumawa. Pero yung sabihin Muslim, yung Muslim talaga, nakahulugan,
Hindi po magkatugma doon kasi Muslim, sumusunod sumusuko. Di ba po? Nagnakaw sabi Muslim. Eh, hindi naman utos ang Muslim na magnakaw. Kaya sabi po natin, ang nag-utos lamang ng mga masasama na gawain ay walang iba kundi si Satanas. Inna syaitana ya'muru bil fahsya was-su. Katotohanan si Satanas ay siya lamang nag-uutos ng masama at mga pinagbabawal. Ang Allah lamang nag-utos ng mabuti at maging makatarungan. Opo. Kaya yun pong sinasabi natin, napupuna po tayo bilang mga Muslim dahil sa ating sarili mismo. Hindi natin ipinapakita yung tunay na kung saan larawan ng isang Muslim. Na talagang ganap na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan yung pag-aaral para malaman natin kung ano po ba talaga mga dapat gawin. Opo. So isa rin po yan sa makakamit natin kapag naging ang pagdarasal natin ay tamang pagdarasal. Paano mo masasabi na tama? Eh, hanggang ngayon, patuloy ka gumagawa ng masama. Pero kung napigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng hindi maganda, babae o lalaki, ibig sabihin, nasa ibang tinatawag na tunay na pagdarasal. Marami po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na nabanggit. Opo. Okay. Kabilang sa biyaya no gantimpala na kapag tayo nagdadarasal ng tamang pagdarasal, ibig sabihin tinanggap ng ating pagdarasal po. Opo. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin na tayo ay nagdadarasal sa tamang pamamaraan, katulad ng isang pamamaraan na magdarasal tayo sa tamang oras, ayan, kabilang po yan para matanggap ang pagdarasal, magdadasal tayo sa tamang oras. So, pag yan ay ginawa natin, nakakagawa po tayo ng tinatawag na afdalul a'mal o afdalul amal. Ibig sabihin, nakakagawa po tayo ng may higit na mainam na gawain na kung saan ang pagdarasal. May isang sahaba, opo, si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Sa'altu Rasulullah, ay ako ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal? Ano ba ang gawain na pinakamainam? Afdal, pinakamainam. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. O di kaya as-salatu ala waqtiha. Unang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mainam na gawain ay ang pagdarasal sa tamang takdang oras. Tamang takdang oras. Sa madaling sabi, hindi po ang tinutukoy, yung nililit, yung pinagpaliban niyang kanyang pagdarasal. Ang tinutukoy na waktiha ay kung ano yung nakalagay doon sa masjid na oras na pagdarasal. Di ka sa rilod, nakasulat doon. Ito ang ikama, after adan, 20 minutes, after adan, 10 minutes, after adan, 15 minutes. Yun ay tinatawag na as-salatu liwaktiha. Pagdarasal na kung saan pinagkaisaan, pinagkasunduan, kaya doon ka magdadarasal. Hindi yung, alimbawa, alas 3 ng pagdarasal, magdadarasal ka alas 5. Kumbaga, nilit mo ng mahaba ng oras. Opo. Kaya kailangan, ala waktiha. Magdarasal ka sa oras na, sa natatakdang oras. Para maging pinakamainam ang ating pagdarasal. Opo. Yan ang unang sinabi ng mahal nating propeta na as-salatu liwaqtiha, ang pagdarasal sa kanyang natatakdang oras, yun po ang tunay na pagdarasal ng isang Muslim. Ang pinakamainam. Kaya magdarasal po tayo sa tamang oras. As sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sabi niya, Ya Rasulullah, pagkatapos pa doon, halimbawa, bukod sa sinabi mo na ang pagdarasal sa natatakdang oras, ano bang kasunod na mainam na gawain? Opo, na pagsamba, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Birrul walidain. Yung maging maganda ang pagkikitungo sa mga magulang po natin.
Makitungo sa mga magulang ng mabuting pakikitungo. Ito ang pinaka-importante. Muslim o di Muslim, ang magulang po natin. Opo. Pinagutusan ka pa rin ng Islam na birrul walidin, makitungo sa kanila ng pinakamagandang pakikitungo. Allahu Akbar. Kung ngayon balik Islam tapos sa mga magulang mo, hindi pa sila ng Muslim, ganun din magkitungo sa kanila ng magandang pakikitungo. Alam niyo kung gaano kaalaga sa Islam ang tinatag na birrul walidin, yung magandang makitungo sa mga magulang. Sa Quran, may mga ilang talata na binanggit doon mismo. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya na nag-iisang tunay na Diyos, ang kanyang isinunod ay maging mabuti sa mga magulang. Isipin yun. Pagkatapos sambahin si Allah, ipinagutos niya Allah na maging mabuti po sa mga magulang. Wala kayong sasambahin malibang kay Allah. Alla ta'budu illallah wa birrul walidain ihsana. Sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-isang tunay na Diyos at pagkatapos sambahin po siya, maging makitungo ng mabuti sa mga magulang. Birrul walidain. Ibig sabihin, makitungo ng mabuti sa mga magulang. Tingnan mo kung anong, kumbaga yung ikasisiyahan ng magulang mo, kabubuti ng magulang. Yung pag ginawa mo, masaya siya. Di ba? Yun naman, lagi mo ginagawa para laging masaya siya. Hindi yung puro problema yung binibigay mo sa kanya. Di ba? Magkaiba yun. Yung puro problema binibigay ko kaysa binibigay mo siya ng kasiyahan. Kaya kung buhay pang ating mga magulang, magbigay po tayo ng oras na para po ipakita sa kanila ang magandang pagkikitong sa kanila. Lalong silang, kumbaga, magkakaroon ng kasiyahan, kumbaga, masayang-masaya sila. Dito ko po tatapusin dahil sumubrang aking oras, 1 minuto. Ang pangatlo na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga mainam na mga gawain o mga pagsambay, al-jihad fi sabilillah, yung pakikidigmaan sa landas ng Allah o pakikitungo sa landas ng Allah. Ibig sabihin, lahat ng mga gawin na para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin po natin ito para magkamit tayo ng pinakamainam na gawain. Opo, dahil nag-adan na po mga kapatid namin sa pananampalataya, naway mayroon ng napulot na aral sa ating ibinahagi po sa inyo. Inshallah po, ulitin ko po itong Thursday po, special po sa mga sister natin na mga bagong yakap ng Islam. Pero kung may mga umati na mga matatagal na, welcome po rin kayo kasi mas maganda, mas marami po tayo. Opo. Opo, okay. Dahil nag-adan po, hanggang dito po lamang. Kung meron kayong iahabol na katanungan, doon po kayo mag-send sa ating grupo. Kung anong katanungan, doon namin po sasagutin. Jazakumullah khairan, naway tanggapin po ni Allah at makapit po natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sigurado yan, makakamit natin ang kapatawaran ng Allah sa ating pag-aatin dito, basta lang mula sa puso natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nag-adan po, magsasala na po tayo.